Nasa Sprunky era na kami and request ni Kitty is yung pink na bunny naman. Usually, organic yung ginagamit ko na food coloring kaso nag-expire. So, ito muna yung ginamit natin for today. Minsan lang naman and super onti lang nang nilagay ko. Literal, isang patak lang. Anyway, so yung pangalan niya pala is Pinky. And sakto naman, meron akong fruit pick na same dun sa ribbon niya. Anyway, para sa ice, cheese yung ginamit natin. Tapos naglagay ako ng isang dot ng mayonnaise para magdikit sila. Kompleto na nga rin pala yung Go Grow Glow natin. Rice para sa Go. Cordon Bleu naman para sa Grow. Apple para sa Glow. Tapos nag-add na rin ako nitong parang mushroom na biscuit na may chocolate para sa treats niya. By the way, galing pala sa game itong Sprunky or Sprunky. Music game pala siya. Kaya naglagay ako ng parang music na symbol dun sa snack ni Kitty na carbonara. And ito na nga yung kinalabasan. Let me know kung sinong next na character or color ng Sprunky ang gusto nyong next. Si Raddy naman daw ng Sprunky yung gawin natin. So habang ginagawa natin to, sagutin din pala natin yung question kung kid-friendly ba talaga yung Sprunky. Actually, before ko siya pinalaro kay Kitty, syempre tinignan ko muna kung paano ba to laruin. Initially kasi nakikita niya lang yung mga clips sa YouTube. Anyway, music game pala kasi siya. So idadrag mo yung mga characters itong mga ginagawa natin. And per character, iba-ibang sounds yung nami-make niya. So pwede nilang i-mix and match para iba-ibang music yung nakikreate nila. So, dun sa part na yon for me is okay kasi na-enhance yung creativity nila. Ayun lang, meron kasing isang specific character doon, yung color black, na kapag yun yung dinrag mo, magiging parang horror mode siya. Kaya kapag ito ang nilalaro ni Kitty, talagang nakabantay ako. Hindi niya pwedeng i-drag yung color black na character. Anyway, kompleto na nga pala yung Go Grow Glow natin. Rice para sa Go, egg para sa Grow, apple naman para sa Glow. Yung hotdog naman, once a week lang yan. So, ito na yung pinaka-treat niya. So, yun lamang for today. Abaw! Si Simon naman daw or yung yellow na Sprunky yung gawin natin. Sprunky pala yun. Akala ko Sprunky. Aba? By the way, kung gusto nyo pala maging color yellow yung rice ninyo, pwede tayong gumamit ng turmeric powder. Ayun nga lamang. Kaka-order ko lang. Kasi nga, di ba, nag-expire yung dati kong stock. Anyways, yung eyes pala and mouth, nori yung ginamit natin or seaweed sheet. Gumamit lang ako ng puncher para makuha yung shape. Tapos, cheese yung nilagay natin dun sa parang antena niya. Kompleto na nga rin pala yung Go Grow Glow natin. Rice para sa Go, fish para sa Grow, and grapes naman para sa Glow. And ito na yung kinalabasan. Let me know kung sinong next na gusto nyong gawin natin or kung anong color. Si Sky naman daw or yung color cyan na Sprunky yung gawin natin. So isang drop ng food coloring na blue yung ginamit natin. Actually papunta na finally yung in-order natin na organic food coloring. Tapos yung reference na photo natin, parang medyo sleepy yung eyes niya or parang nonchalant yung expression niya. So yun yung gagayahin natin. Gumamit na lang din pala ako ng puncher para dun sa nori para mabilis na lang. Yung fruit nga pala natin today is persimmon. Nakatikim na ba kayo nito? Anyway, kinat ko lang din pala tong pork tonkatsu. Actually, si Kitty, kaya niya nang kumain mag-isa, pero kailangan i-cut mo siya into smaller pieces para mas mabilis siyang kumain. Lipat ko nga pala yung fruit dito kasi napansin ko sa mga previous days, yung fruit dyan nakalagay. So, para uniform. Para naman sa treats, biscuit, tsaka chocolate, doon nakatago. So, ito yung pinaka-lunch natin. Tapos, for break time na snack, gumawa lang ako ng peanut butter sandwich. Tapos, kung mapapansin nyo, yung theme natin is mga vehicles na mention kasi ni Kitty na topic din daw nila yan sa school, pati yung mga cranes and stuff. Anyway, let me know kung sinong gusto nyong next. May bagong lunchbox si Kitty! Dahil balik loob tayo sa pagbebento, I think deserve naman natin ang bagong lunchbox. Woo! Omi na color blue. Actually, yung nag-push sa akin na bumili ng color blue is yung mga Sprunky na characters. Wala akong blue or green na baunan. Tsaka ko lang na-realize. Puro mga pink, yellow, ganun. Actually, tumitingin-tingin ako sa bento baon groups. Wala masyadong nagbebenta nung etong bagong color na to. Bumili na lang ako ng bago, ng brand new. Pero, may nabili rin ako sa groups na second hand, mas mura. Omi Up naman. Compare natin itong Omi na version 2 at saka itong Omi na Up. Akala ko talaga before, mas magaan yung Up. Kasi nga, kung titingnan ninyo, ayan o, sa malayo, parang half lang siya nito.
Pero yung bigat niya, almost the same pala. Pagdating sa height, ganyan yung difference nila. Pero, when it comes sa thickness, ayan, mas mataas siya ng konti. Pero ang bigat niya talaga. Nagulat ako. So, ayan yung difference niya kapag pinagbago. Tapos, ang isa pa sa napansin kong difference is, ito, pang smaller kids talaga siya kasi mas madaling i-open and close yung thermos na part. Ito, medyo kailangan malaki na yung kamay para matwist niya. Ganyan. So, I guess ito, like, bigger grade schoolers or baka high school na nga. Parehas din sila natatanggal yung pinaka insulated na part. Parehas din silang may partition. Yan. Pero magkaiba. Magkaiba yung dips nila. Hindi siya interchangeable. Iba yung size niya. Tapos dito, naaangat ito eh. Pwede mo lagyan ng parang ito. Ito yung pinaka-ice pack niya. Yan. Pagdating naman sa price, ilalagay ko na lang, ito yung price nitong up. And then, ito naman yung price nitong version 2. Aside here, sa bili nating bagong Omi, ito pa yung isa ko nabili. Sea blue at saka color green na dips or parang cups. So, hindi pala siya same shade. Nakaka-OC naman. Ayan o. Hindi siya super same. Ito talaga, sea blue rin yung tawag. So, I guess, ito talaga yung fit sa kanya. Ayan. Na dip. Sa photo, mas mukha siyang mint. In person, parang sobrang green. Neon green, ganun. I guess pwede na rin. Ay, ito. Isa pa palang napansin ko. Ito may handle. Ito wala. Walang handle to. Although, may like keychain stuff siya. Na parang hindi mo siya pwedeng isabit somewhere kasi parang feeling ko malalaglag siya anytime. So, ayan. Ayan siya. Ayun lamang. Bye! Inulit ko itong cinnamon roll na baon natin. Nagkamali kasi ako the first time. Kaya ito yung mga tips kung meron kayong parang ganitong molder para hindi rin kayo magkamali katulad ko. So first, better kung medyo mas marami yung water dun sa rice. Kasi kapag ganyan na mas dry siya, nagbibitak-bitak. Second tip naman, instead of cheese, kasi medyo mahirap siyang koloran. Actually, ito yung specific na part na inulit ko. By the way, fried chicken nga pala yung baon ni Kitty na kinat ko lang into smaller pieces. Anyway, so ito yung final na ginamit natin. Yung mga scraps from the sandwich. Yun yung kinaloran ko ng edible ink na marker. Tapos, yun yung pinunch natin. Tip number 3, kung hindi kayo sure dun sa placement kung saan ilalagay yung mayonnaise, markahan nyo na lang gamit itong molder. Anyway, kompleto na nga rin pala yung Go Grow Glow natin. Rice para sa Go. Fried chicken and peanut butter para sa Grow. Apple and cauliflower naman para sa Glow. And ito na yung kinalabasan. Ayun lamang for today. Abaw!